Madam Chair, pa-follow up ko lang yung question ni Representative Raul Manuel dahil ako po medyo talagang nag-worry ako at nagulat na hindi alam ng ating secretary yung bilateral security guidelines na pinirmahan ni President Marcos ng ating ni President with Biden. So magpa-follow up po ako ng question nito sa plenary, kaugnay nito, kaya kailangan po. Ano naman yan nasa website naman yan, nakuha lang namin yan sa mga websites. Ayan ang naging entrada ng pagtatanong nitong si Franz Castro na nagulat siya, di ba, nag-worry siya regarding do sa hindi alam ni DND Secretary Gibo Teodoro regarding do sa napagkasundoan daw ni PBBM at ni Biden. Then, sinundan niya yan ng tanong regarding naman dito sa security ni Inday Sara. So ano ba yung naging tanong niya? Sa history po ba ng ating security ng Vice President, ilan po ba yung common na dinidetail po ng AFP, Madam Chair? Ayan, so yan yung bandang dulo ng tinatanong niya kung ilan ba yung dinidetail na security ng OPP, no? So sasagot ngayon itong si Secretary Gibo Teodoro. So ano ba yung naging unang approach si Senator ni Secretary Gibo Teodoro? Madam Chair, I was reviewing the guidelines. The security guidelines. What it says here is just it's just to develop a security sector assistance roadmap to identify priority defense platforms, no? In order for our modernization planning with the United States and force packages over the next 5 years to bolster capabilities. But that does not imply in Madam the Chair, security assistance yung sinasabi ko roadmap. pong security, parang mali po yung sagot sa akin ng Secretary. Madam Chair, ano po ba yun? Tinatanong ko lang po, sa kasaysayan, nagkaroon po ba ng ganito karami na security? Madam Chair, I'm just interjecting for the Vice previous President. question on the guidelines. Because Okay, at tapos na po tayo doon sa bilateral security binabalik ko lang po guidelines. yung Sabi ko, guidelines sa na plenary na wala lang po pong, natin yung pag-uusapan, defense Madam Chair. budget, Okay. intervention po ang US. It is just to coordinate with our modernization po. Okay, so Ngayon po, sa kasaysayan, mga vice-presidente po, inassignan po na malaki. Ngunit hindi naka-reflect sa separate unit. okay, so tama po. Kasi on previous BPs as far back as 80s, made do with BPSD, mainly a small detail lang po. Ngayon mukhang di nagkakasya sa isang humble unit with humble funds ang BP at pamilya nito. Kung titignan po natin sa kasaysayan, including aide de camp ay 200 personnel hanggang 300 personnel Kaso po. kumukuha po sila So, ng ibang tao na hindi reflected, Madam Chair. Kaya nga mabuti ito, naka-self-contained na ito, hindi humahatak ng ibang tao na hindi po nare-report. Okay, so magandang makumpirma na rin, nakumpirma na rin ng DND bilang na-activate ang BPSPG, yung nailabas ng ng ating Vice President around time na activation ng ceremony. Ayan. So, ang naging tema, tanong niya na iniwan nung sinagot ni Secretary Gibo, binabara niyang pilit dahil nga dadali niya pa sa plenary. So sabi nga, on the spot na doon na, sabi nga, huwag kang mag-iiwan, Franz Castro, ng isang tanong sa isang matalinong abogado dahil hindi mo kakayanin yung level ni Secretary Gibo Teodoro. Siyempre, hindi yan mapapakali dahil tatagal pa. On the spot, may mga tao naman siya doon. Patingin nga, ma-review saglit, di ba? So, sinagot agad ng diretso. Yes, sabi nga, ini-interject niya yung unang mong tanong. Kasi iniwanan mo yung tanong Ang pinalalabas mo, dadalin mo pa dyan sa plenary. Which is hindi na kailangan pang makarating doon dahil on the spot, kailangan niyang masagot yun dahil mahahang pa sa sitwasyon yung isang napakaliit mong tanong na wala namang katuturan na kung babasahin nga naman na sinasabi mo nga, nasa website lang naman yan, Franz Castro, sana inunawa ninyo yung binabasa ninyo. Kasi it's always making up excuses and making up issues and marites na sabi nga, di ba, ang parites pag tinwist mo, andun agad para makagawa ka na sarili mong kwento. Hindi papayagan ni Secretary Gibo Teodoro ang mga ganyang bagay. Right?
So para mas maunawaan, panoorin natin itong balitaktakan sa budget hearing ng DND. Ito sa naging sagutan ni Secretary Gibo Chodoro at itong si Kamatayan Black, no? Franz Castro, na lagi na lang silang aligagang-aligaga dyan sa mga usapin sa confidential fund, sa security, especially ni BP Sara, na malinaw na masasagutin ni Secretary Gibo na hindi lang yan ngayon. Ngayon, mas gusto maging klaro, di ba? Budget ang pinag-uusapan. So, ang ninanais ng ating Vice Presidente is malinaw ang lahat. May naging kaso ba sila sa pagiging mayor ni Inday Sara diyan sa Davao? Na meron nga siyang record, di ba, na bago siya nag-step down, lahat ng utang ng Davao ay bayad? O, may nakagawa na bang ganun sa mga tumakbo na Vice Presidente at pagka-presidente na mga sasabihin ng mga dating mga opisyal, especially sa pagiging local executive, right? But before we move forward doon sa buong kwento na yan, ng usapin na yan, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa aking mga live. Himayin at balitaktakan, and please share so we can spread the love and the knowledge. Okay, so tara na. Pakinggan natin itong isang magandang salubungan ng pagbabangayan nitong dalawa na to na isang pagpapakita na hindi nila kayang gulatin si Secretary Gibo Chodoro. Alright? Madam Chair, pa-follow up ko lang yung question ni Representative Raul Manuel dahil ako po medyo talagang nag-worry ako at nagulat na hindi alam ng ating secretary yung bilateral security guidelines na pinirmahan ni President Marcos ng ating ni President with Biden. So, magpa-follow up po ako ng question nito sa plenary, kaugnay nito, kaya kailangan po. Ano naman yan nasa website naman yan, nakuha lang namin yan sa mga websites. Anyway, ang question ko po, Madam Chair, tungkol doon sa Vice President Security Group. So the funding requirements for PSG appear as line item on the GHQ, AFP, and AFPS SWSSUS budget. Pero Madam Chair, hindi malinaw kung nasaan yung funding requirement for VPSPG. Can you help us? Saan po makikita dito yung budget? Kasi Madam Chair, di ba, na balita na merong 433, parang isang batalyon ang magiging personal security ni Vice President. So, pwede po bang tulungan niyo po ako makita sa budget? Kasi ang President Security Group nandito, pero wala yung BPSPG dito. Kasubsume po yan under the GHQ. Pero ako po, tatayuan ko po ang necessity ng BPS-PG. Kasi ang Vice Presidente po nung araw ay dinadagdag yan sa PSG budget. At hindi po consistent ang kanilang suporta. Kaya minabuti po ng nauna sa akin si Secretary Lorenzana na gumawa ng BPS-PG. Ang allocation po niya ay 75 million sa 2024. Kaya 400 po yan dahil OBP, mga advanced locations po na pinupuntahan niya, DepEd, rotation po ng mga staff at support ho sa kanyang opisina. Pagka hindi ho nilitaw ito ng tama, mabuti nga po nilitaw, kukunin ho ito sa iba't ibang mga units sa mga requirements niya. Kaya mabuti po nililitaw nga na klaro. So, nandito po doon sa sinasabi ninyong PSG protection ng Presidential Security Group. Nakasubsume po ba doon, hindi Madam po. Chair? Hiwalay po. BPSPG po. Galing sa GHQ nang gagaling. So saan sa HQ? GHQ po. GHQ budget po naka-sub-allocate na lang po diyan. Naka-sub-allocate sa GHQ sa
So titignan ko rin po yun sa dahil hindi po sila page key budgetary unit. 7676. Kaya po hindi po sila... So ibig sabihin nito, ang sweldo kinukuha sa DND pa rin po. Sa GHQ po, sa AFP, hindi po sa DND. Sa AFP. Sa AFP. Ang Okay. sweldo po ng DND, hiwalay po. Okay, so sinasabi niyo po na etong mga 433 na secure forces ay 300... 433 333 po, 345 po ang actual. pero nakalagay po sa COA report ay 433. Baka last year po yun. Hindi po Okay, this year. so last year 345. 433. This year ilan po? 345 po. Okay, 345. Sa history po ba ng ating security ng Vice President, ilan po ba yung common na dinidetail po ng AFP, Madam Chair? Madam Chair, I was reviewing the guidelines. The security guidelines. What it says here is just it's just to develop a security sector assistance roadmap to identify priority defense platforms, no? In order for our modernization planning with the United States and force packages over the next 5 years to bolster capabilities. But that does not imply in Madam the Chair, security yung assistance sinasabi ko roadmap. pong security, parang mali po yung sagot sa akin ng Secretary. Madam Chair, ano po ba yun? Tinatanong ko lang po, sa kasaysayan, nagkaroon po ba ng ganito karami na security? Madam Chair, I'm just interjecting for the Vice previous President. question on the guidelines. Because Okay, at tapos na po tayo doon sa bilateral hindi, security binabalik ko lang po guidelines. yung Sabi ko, guidelines sa na plenary na wala lang po pong, natin yung pag-uusapan, defense Madam Chair. budget, Okay. intervention po ang US. It is just to coordinate with our modernization po. Okay, so Ngayon po, sa kasaysayan, mga vice-presidente po, inassignan po na malaki. Ngunit hindi naka-reflect sa separate unit. okay, so tama po. Kasi on previous BPs as far back as 80s, made do with BPSD, mainly a small detail lang po. Ngayon mukhang di nagkakasya sa isang humble unit with humble funds ang BP at pamilya nito. Kung titignan po natin sa kasaysayan, including aide de camp ay 200 personnel hanggang 300 personnel Kaso po. kumukuha po sila So, ng ibang tao na hindi reflected, Madam Chair. Kaya nga mabuti ito, naka-self-contained na ito, hindi humahatak ng ibang tao na hindi po nare-report. Okay, so magandang makumpirma na rin, nakumpirma na rin ng DND bilang na-activate ang BPSPG, yung nailabas ng ng ating Vice President around time na activation ng ceremony. Okay, so yun lang po at yung pong mga MOOE under din po ng AFP yon. Nakabilang na po yun doon sa 75 million Nakabilang na po yun. Okay. So, next. Next question ko po ay yung tungkol doon sa MUP. Doon po sa MUP nabanggit nyo, Madam Chair, Mr. Secretary, na kayo po ay tutol doon sa contributory, magko-contribute yung ating mga MUP kaugnay doon sa kanilang pension. Pwede po bang ma-expand po nyo at bakit po? Kami po itutol doon kasi nung pumasok po sila sa serbisyo, wala po yung usapan na magko-contribute sila, lalo na po ang mga retirees natin. Sa bagong entrance po, wala po kaming tutol upang masigurado na
hindi nakasalalay lamang ang kanilang pensyon sa GAA. Kasi may panahon na nagkakaroon ng shortfall, kaya po nagkakautang at hinahabol po natin. Kaya po tayo gumagawa ng pondo. Pero sa kasalukuyan ngayon, na mga pumasok na sa serbisyo, lalong-lalo na nag-invest na napakaraming panahon, bakit pa natin papalitan ang kanilang rules of the road down the game? At ang amin po ay kaya po namin sapuhin yan kung magkakaroon ng AFP Retirement Trust Fund dahil po sa real estate assets ng AFP na ilalagay po natin. Pangatlo po, hindi na po lalaki ang size ng AFP. Ganyan na lang po siya. Hindi katulad po ng kapulisan at ibang mga serbisyo na lalaki dahil sa required population to policeman or fireman ratio, sa population density ratio. Okay, sa kasalukuyan po, Madam Chair, ilan po ba yung mga MUP natin? Mga 138,000 po. Ang hindi po MUP, AFP retirees po is 138,000. Okay, ang AFP retirees po ay 138,000 po. Okay, how about yung ano po, sa ngayon po, yung kasalukuyan, ilan po yung ating AFP personnel? Ngayon MUP? po mga 160,000 ang Okay, personnel. yung mga civilian, ano po, civilian personnel po. Ilan ba yung civilian personnel natin? Pero hindi ba GSIS? 10,000 po ang ating civilian personnel. Okay, so natanong ko po ito kasi nakikita natin for a longest time talagang ginagamit po sa GAA at pinopondahan po ng GAA yung mga pension and retirement po ng ating mga mga MUP. At sa lahat po ng nagtatrabaho sa mga pampublikong at pribadong sektor, pati na rin yung mga voluntary members ng SSS at GSIS, merong contribution like 9% at saka 12% sa government, kaya 21%. Kaya malaki po yung budget na nilalaan ng ating gobyerno dito sa mga pensyon ng mga MUP, considering na indexation pa to. So ibig sabihin naka-current ito, Mr. Secretary. At meron ngang talagang umabot talaga ito doon sa, kung hindi natin mapipigilan o marireforma, aabot ito doon sa trilyon na gagastusin natin later on doon sa MUP and retirement. May I request for a second round. Second round, Madam Chair. Yes, thank you, Representative Castro. Would you like to respond to that, Secretary? I would, if the chair indulges, maybe the good representative may be allowed to finish her question and I can respond for the sake of efficiency of Yes. time, Your Excellency. Thank you. Will Will you consider that, Madam Chair? Yes, but please wind up for this round, Representative Castro, and then we can do another round if you would like later on. Yes, katulad nga po ng sinasabi ko, kada taon kumakain ng malaking bahagi ng budget natin sa national, yung MUP pension requirements. At patuloy itong lumulobo. Noong 2013 nga po, 10 years ago, ay 36 billion. At ngayon po, 130 billion na po, na halos 4,000. So matagal na po nating inaaray itong tinatawag na debt burden. Pero actually po, isa yung MUP pension sa burden natin. So sinasabi niyo po kanina na yung mga payag po kayo dun sa mga bagong mag-enlist or Opo. bagong papasok. Opo. Sasabay na rin po siya doon sa civilian. Yung ating system doon Opo. sa civilian. Dahil kailangan din po at least antemano po bago sila pumasok, maliwanag ang usapan na mag-contribute po sila. Okay, kasi sa ganyan, Madam Chair, ma-free up yung more or less 230 billion annually doon sa ating At saka budget. pag humabol po yung Retirement Trust Fund, Your Honor, makaka-augment na rin sa GAA pagka ito'y nahinog.